Ako na po ako kay Apollo Quiboloy. So, Mr. Quiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila dun sa mga testimonya ng mga victim survivors. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, tunghayan natin ito, si Pastor Quiboloy ay dumalo na po dito sa Senado. At nagharap na po itong dalawa. Parang love story ito, si Risa Hontiveros at saka ito si Pastor Quiboloy. Hindi po ninyo ito, Pastor, na makapagsalita rin po dyan. At saka baka sakaling manalo din po kayo, di masanay na kayo dyan sa Senado. Alright, tunghayan natin ito. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia. Sorry po. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Quiboloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. Hindi So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta
kay Pane o It kay Stephanie? appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to, malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento naman. Ano ang kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung ano ba ito? Yung Pahiya po siya doon, ha? Pahiya po siya doon. Kaya hindi po tayo pwede maging one-sided kung anong mga sinasabi ng mga witness na dyan ay totoo na. No? Kung gusto na po nila, mag-file po sila ng kaso, wag po dyan na puro sila iyak ng iyak. Bakit wala silang kaso hanggang ngayon? Ngayon lang sila tatahol dyan ngayon sa Senado. Oo, kasi yung Senado hindi naman kasi yan husgado eh. Ito pang mga questions lahat parang parang husgado na talaga, parang attorney, parang prosecutor itong si Risa Hontiveros. Oo. Kaya sana matigil din yan, yung mga ganyang style na mga pautot na style na alam naman natin na trial by publicity lang yan dyan, di ba? So hindi po patas yan para kay Pastor Kibuloy. Kasi marami po kasi itong natulungan si Pastor Kibuloy. Hindi katulad itong si Risa Hontiveros na puro lang siya kahol ng kahol dyan sa Senado. O uminit na yung upuan dyan sa iyo, Risa. Tumayo ka, umalis ka, at saka doon ka pakita ka ng tulong sa taong bayan. Lalo na ngayon na ang daming nasalanta ng bagyo. Di ba? At nakita ko pa sa latest news na talagang tinawanan lang. Tinawanan lang ng presidente natin bangag, mga guys. Oo, ganyan lang siya palagi. Tinanong nga siya doon sa papunta siya ng eroplano. Tinanong sa media na patungkol doon kay BP Sara na sinabing hindi ka daw marunong maging pangulo na patakbo. Tumakbo ang presidente ninyo, oy mga loyalista. Di ba? Nakakahiya po yung kandidato niyong bangag. Ganyan ba? O yan, tuloy. Sige. Ginagalaw niyo si BP Sara, ngayon sumasagot. O, di ba? Sumagot po yung isang tulonggis na congressman. Anong sagot niya? Na payag daw sila magpa-drug test basta dadalo si Sara. Uy! Ako, mga yung guns, pumapapil. Grabe ang pagmumukhaan niyo. Kakapal ng mukhaan niyo. Sinalis na nga kayo ni BP Sara. Dami po inyong paotot. Ulit, dito naman tayo kay Torre, mga guys. Kasi ito kay Torre, makikita natin dito, talagang tinatakpan niya, ayaw niyang aminin na sumurrender po si Kibuloy. At para sa kanya, wala daw kaibahan. Meron po, Mr. Torre, ang kaibahan. Siyempre, ang kaibahan number 1, it only justify na yung ginagawa niyo po sa KOGC ng lahat ng pang-aabuso niyo doon ay maling-mali po. Maling-mali ang intelligence niyo,
Di ba? Maling-mali ang inyong ginagawang paghuhukay in the first place. Kasi wala dyan si Kibuloy. Kayo lang ang nagsabi. O ngayon, na-violate nyo yung, ang dami nyo nang na-violate. Naharapin nyo po yung mga kaso na yan. Yan po ang diferensya sa sinasabi mong surrender at saka na-aresto. Magkaiba po yan. Sinasabi pa niya na sumurrender daw doon sa representative niya. Paano mo naging representative doon sumurrender si Kibuloy? Yung sinasabi mo na noong time na pagka-break ng news noon kay Kibuloy, pag-interview sa'yo, ano sabi mo? Wala po talaga akong alam dyan sa detalye, dyan sa pagsuko ni Kibuloy. Di ba? O kailangan ko pa bang i-pull out yung news na yun na sinabi mo? Sinabi nyo po sa press con, kaagad nagpa-press con, tinatanong kayo, Sir Torre, ano ba ang detalye doon sa pagkahuli kay Kibuloy? Anong sagot mo? Wala po talaga akong alam sa detalye. O, paano mo nagiging tao, doon sumurrender si Kibuloy sa tao mo na hindi mo alam? Hindi mo talaga lang aminin na hindi po na-aresto, sumurrender po si Kibuloy at doon sa sundalo, hindi po sa inyo. So, ang kaibahan po noon, talagang maling-mali po yung mga ginagawa nyo doon sa KOGC. Di ba? Oo, kasi ang yabang nyo kasi nung time na yon, di ba? Ngayon, lang harata po yung pagsagot ninyo. Talagang na 3 seconds ka pa. Saka ka makapagsagot ng straight sa tanong, ano ba talaga? Di ba? O ang ending, pinipilit mo na pareho lang ang surrender at saka itong na-aresto. Hindi po pareho. Ang kaibahan po ay mali po yung ginagawa nyo sa KOGC. O, di po pwedeng matakpan nyo yan. Di po, kitang-kita po yan ng mga tao. At alam ng mga tao na itong AFP, hindi sila pwedeng magsalita. Kaya rin, hindi ma-reveal ni Pastor Jan, kaya nag-invoke si Pastor kasi that is sensitive. Oo. Hindi nyo po kailangan pagtakpan ng sarili nyo, Mr. Torre. Nakuha nyo naman ang gusto nyo eh. Kinatakpan nyo lang siguro kasi to justify lang sa mga ginagawa nyo doon sa KOGC. It is unfair for us. Kasi kitang-kita po namin yun. Diba? Alright. Thank you for watching mga guys. No? Hindi ko napakita kay Torre kasi wala rin. Yung tama lang yung sinabi ko. Yun lang talaga ang sinabi rin ni Torre. Alright. Thank you for watching mga guys.